them, and they shall be His people. God Himself will be with them and will be their God. So pagkatapos linisin ng Panginoon ang sanlibutan, na kung saan ang New Jerusalem ay bumaba, ay nilinis ng Panginoon at gumawa na ng bagong lupa, ay makakasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga po yung pangako ng Diyos that the meek shall inherit the earth, ay dito sa lupa tayo maninirahan. Tayo'y naghahangad na tumira sa langit, pero kasama nito sa bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Panginoon, ay doon tayo maninirahan kasama ng ating Panginoon. Ang mga bakas ng kasalanan sa lupang ito, lahat ay mawawala dahil ito'y lilinisin ng ating Panginoon. Ano naman ang klase ng pamumuhay natin dito sa bagong lupa na hinanda ng Panginoon sa atin? Gagawin ng Panginoon para sa kanyang bayang ililigtas. Isaiah chapter 65 verse 17 at 21. For behold, I create new heavens and the new earth, and the former shall not be remembered or come to mind. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. So, ibig sabihin, hindi boring dito sa tahanang hinanda ng Panginoon sa atin. Hindi lamang tayo nakahiga at naghahantay na mahulog yung mga bunga ng mga halaman para kainin natin ito, kundi magiging busy rin tayo. Of course, liban sa pagsamba sa harapan ng ating Panginoon, ay sabi rito, they shall build houses and inhabit them. Sabihin, magiging abala tayo sa maraming bagay. Sa pagtatanim, they shall plant vineyards and eat their fruit. Ngunit ang mahalagang puntos ngayon, nasagot sa kalagayan ng maraming tao ngayon, sa kahirapan at karamdaman na naranasan ng iba. Dito sa Isaiah chapter 35 verse 5 and 6 ang sabi, then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing. Ang mga anak ng Diyos na kanyang niligtas, ang kanilang mga kapansanan ay kanyang pagagalingin. Bibigyan tayo ng panibagong katawan ng ating Panginoon na walang kapansanan. Talagang ito ang inaasam marahil ng isang lumpo na sa dami ng taon na siya'y nahihirapan, either nakaupo lamang sa isang upuan o kaya sa isang wheelchair. Pagdating ng panahong ito, may enjoy niya ang pagtakbo, paggamit sa kanyang mga paa na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Isaiah 33 verse 24, and the inhabitants will not say, I am sick. Wala namang sasabi doon